Ganda naman ang misyon ng simbahan na ito, ngunit di ko mapigilang mapansin kung bakit paulit-ulit ang salitang ito. Tila ba pilit na itinatatak sa utak ng mga tagapaniwala ang salitang ito? Are you perfect in obedience? O I will kill you if you will not obey me. Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pagsubaybay ng akin pong vlog. Ito po ang inyong lingkod, Carmelian TV. At sa oras na ito ay nais ko pong i-vlog ang documentary tungkol po sa isang tao na controversial ngayon. Si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa ating pagsisimula, nais ko pong sabihin na tayo man ang bansang Pilipinas ay isang relihiyosong bansa. Tayo lahat halos ay naniniwala sa Diyos. Napakaganda po at mabuti ang hangarin ng relihiyon at tunay nga na ito ay nakakapagpalapit ng mga tao sa Diyos. Subalit, ang pagiging sobra, sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Ngayon sa oras na ito ay ating tingnan at suriin ang isang taong nagpakilala ng kanyang sarili. Alamin natin kung siya nga ba ay nagsasabi ng totoo o isang impostor. Ito po muli ang inyong lingkod, Carmelian TV. Panoorin niyo po ito at nawa sa pagtatapos ng vlog na ito ay kayo po rin ay magkaroon ng pagpapasya. God bless you all. Tila ba pilit na itinatatak sa utak ng mga tagapaniwala ang salitang ito? Are you perfect in obedience? O I will kill you if you will not obey me. Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. Quiboloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sabay silang nag-motorbike. Hindi naman ako nagulat na magkita magkasama sila dahil magkaibigan naman tong dalawang to. Alam mo kung saan ako mas nagulat? Dito. Oo, dito. Sa sasakyang ito. Sobrang ganda at mukhang mamahalin, kaya agad yung tiningnan kung magkano nga ba ito. Ito pala isang Can-Am Spyder RT na nagkakahalaga ng $31,000, mahigit kumulang 1.7 million pesos. At doon ko nalaman na ang sasakyang ito ay isa lamang sa mga luhong sasakyan ni Quiboloy na milyon-milyon ang halaga. Meron pa siyang mga private jet at ang isa ay nagkakahalaga ng 900 million pesos. Bell 429 private helicopter, 350 million pesos. Mercedes-Benz G-Class, 16.5 million pesos. At maliban sa mga maluhong sasakyan na ito, meron din siyang mga ari-arian na bilyon-bilyon ang halaga. Katulad ng Kingdom, isang indoor arena na mas malaki pa sa Philippine Arena. At kung matatapos ang proyektong ito ng pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Tinatayang 13 billion pesos ang budget sa proyektong ito. Tama yung Prayer Mountain, isang pasyalan na malaparaisong lugar na may 8 ektaryang lapad. Tinatayang 2 billion pesos ang halaga nito. Glory Mountain, isa ding pasyalan na may sukat na 25 ektaryas, tinatayang 1.5 billion pesos ang halaga nito. Sunshine Media Network International o SMNI, isang TV station na may estimated net worth na 250 million pesos. At bukod sa marami siyang kilalang politiko, ay namimigay din siya ng mga ari-arian, mga sasakyan at nagpapahiram din siya ng mga private jets and helicopter sa mga politiko. Si Pastor Quiboloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At ayon sa isang report, si Quiboloy ay may estimated net worth na $160 million o mahigit kumulang 8 billion pesos. At sinasabi niyong ang taong ito ay isang pastor at hindi negosyante? Ngunit saan? Saan nga ba nanggagaling ang kanyang mga yaman? Ito ang katanungan sa aking isipan. At doon ako nagsimulang tuklasin kung ano nga ba ang katotohanan. Kingdom of Jesus Christ.
ang simbahan na itinayo ni Pastor Apollo Kibuloy noong 1985. Nagsimula siyang mangaral sa 15 tao at ngayon meron na siyang humigit kumulang 7 milyong miyembro. Simple lang ang paniniwala ng simbahang ito. Sinasabi ni Kibuloy na siya ang pinili ng Diyos at siya lang ang susi at daan para makupunta sa langit. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Sino ba naman ang ayaw mapunta sa langit, di ba? Ngunit paano? Simple lang, kailangan mo lang sundin ang 3 misyon ng simbahan. Una, ang spiritual revolution. Naniniwala sila na para makapunta ka sa langit ay kailangan mong magsisi. True repentance. Repent! Ayon sa kanila, ang repentance ay ang pag-isantabi ang pansariling interes at unahin ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, ang revolution of excellence. Naniniwala sila na bago ka magsilbi sa Diyos, dapat lagi mong binibigay ang iyong pinakamahusay na gawa sa lahat ng bagay o excellence. At ikatlo, ang financial revolution. Naniniwala sila na para matanggal ang kahirapan at pumasok ang kasaganaan at biyaya sa iyong buhay ay kailangan mong magbigay. Ayon sa kanila, kung ikaw ay magiging masunurin at doon ka lamang bibigyan ng Diyos ng mga biyaya. Maganda naman ang misyon ng simbahan na ito, ngunit di ko mapigilang mapansin kung bakit paulit-ulit ang salitang ito. Tila ba pilit na itinatatak sa utak ng mga tagapaniwala ang salitang ito? Are you perfect in obedience? O I will kill you if you will not obey me. At kung isa ka ng ganap na follower at disipulo ni Kibuloy, dito na papasok ang kanyang pagkita ng pera. Karaniwan sa mga simbahan ay umaasa lamang sa mga donasyon ng mga miyembro nito at kadalasan walang minimum kung ilan ang gusto mong ibigay. Ngunit ang simbahan ni Kibuloy ay sumusunod sa isang sistema ng donasyon na tinatawag na tithing. Ang konsepto ng tithing ay simple lang. Ang donasyon na ibibigay mo ay dapat 10% ng iyong kinikita. That is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Kung ikaw naman ay may magandang trabaho, ay bibigyan ka ng financial quota o fixed donation na itong halaga na ito ang kailangan mong ibigay. I have given right away a financial quota, like just right away. When I get back, I just baptize and then they're giving me like 2,000 Singapore dollars. Isa ring paraan para may maiambag ang isang miyembro ay maging isang ganap na full-time spiritual worker. Ang spiritual worker ay ang mga taong nasa loob ng simbahan na nagtatrabaho para sa kanya. At so tuwing matatapos ang isang event, kinukumbinsi ang ibang miyembro na maging full-time spiritual worker ni Kibuloy. Kadalasan, mga teenager na miyembro ang kanilang kinukumbinsi. Sinasabihan sila na baka ito na raw ang kanilang great calling. Towards the end of the events, there is encouraging message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best which is the Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Pagka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Hallelujah! At kung ikaw ay isa ng ganap na full-time spiritual worker, isa sa iyong mga trabaho ay ipapadala ka sa iba't ibang lugar para maglibot at manghingi ng donasyon. So I can tell you how we get a lot of money. Number 1, pretend that you are a student. You are a student, you are a self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving
as a student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now, the other thing is we pretend that we were deaf and mute. So we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Ang iba naman ay pinaglalako ng puto, utap o mga kakanin para ibigay ang pera na kinikita sa simbahan. Miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang miyembro mo na nagbinta ng photo. Naku, Kibuloy. Ayaw nga po Ang lalaking ito ay pumapasok sa mga fast food chain para magbenta ng otap. At ayon sa kanya, siya daw ay isang self-supporting student. Nakakaawa. At sino ba naman ang ayaw tumulong sa may ganitong sitwasyon, di ba? Ang kaso, ang babaeng kanyang binibentahan ay dati palang full-time worker ni Kibuloy na ganito rin ang trabaho. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Todo tanggi pa ang lalaking ito na hindi raw ito para kay Kibuloy. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yan. Hindi. Sa akin, Determinado ang lalaking ito para lamang makabenta at kumita ng pera. Ito pala'y sa kadahilanang binibigyan sila ng kota na kailangan nilang abutin sa araw na iyon. At para mapadali ang pag-abot ng kanilang kota, nagpapanggap silang self-supporting student. Nagpapanggap silang walang mga magulang at ang mas malala, nagpapanggap silang bingi o pipe. Ginagawa nila ang lahat para lamang maabot ang kota dahil kung hindi, tatanggap sila ng kaparusahan. Pag wala kaming remittance noon, alam mo ang ginagawa sa amin? Pinapaskwat, pinapalo ng logbook. Yung lalaki namin kasama, wala talagang remittance. Binugbog, sarado ni Dandy Kabahog. Pag wala kang remittance dyan, ito-torture ka. Grabe, tila ba kinukondisyon ang mga utak ng mga miyembro nila na kailangan palagi silang magbigay ng pera para lamang sila ay makapunta sa langit. Gagawin ng lahat, magsinungaling man, manloko ng ibang tao para lamang may maibigay sa simbahan. Tila ba di ka pwedeng sumuway sa mga utos nila dahil para sa kanila ito na isang malaking kasalanan. And then you have to be obedient. Like you don't question whether you understand or not. You don't question. It's called for absolute obedience. Imaginein mo, 7 milyon ang naniniwala sa kanya at ganitong sistema ang kanilang ginagamit para magkapera. Ilang milyon kaya ang kinikita ng simbahang ito taon-taon. Kaya di na nakakagulat makakita ng mga ganitong gusali na pagmamayari ng simbahang ito. Ang mga gusaling ito ay nakapangalan lahat sa simbahan. At kung isa kang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nakaka-proud na makita kung saan napupunta ang iyong donasyon at ang iyong pinaghihirapang pera. Dahil nga sabi ni Kibuloy, ngon ang kamong bisan pa ang inyong nahatag 10 pesos lang. Usapos mga tagiya dere. ang problema, saan nga ba napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Dahil ang mga gusaling ito na kanilang naipatayo na galing sa pera ng mga sariling bulsa ng kanilang miyembro ay hindi lamang basta simpleng gusali. Kumikita ito ng malaking pera o sa madaling salita, ito ay isang negosyo. Negosyong naipatayo dahil ginawang puhunan ang mga tithes, offering at donasyon ng mga miyembro. Saan napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Nakakatanggap ba ng kahit piso man lang ang mga miyembrong nagpuhunan sa mga negosyong ito? Hindi natin alam. At baka hindi natin malalaman. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. Kung ano man ang estado niya ngayon, ito'y dahil sa mga paghihirap ng kanyang binulag na mga miyembro. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day.
So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it is not God's will for me to have these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Grabe. Naisip ko, kailan kaya ito matitigil? Hanggang sa... Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Pebrero noong 2022, naglabas ang FBI ng Amerika ng wanted poster ni Quiboloy. Ayon sa FBI, sangkot siya sa iba't ibang krimen kabilang na ang sex trafficking sa mga menor de edad, smuggling ng bulto-bultong pera at pamimilit sa mga miyembro na manghingi ng donasyon na kunwari mapupunta sa mga charity, ngunit ito pala'y para sa mga proyekto ng simbahan at para sa magarbo at maluhong pamumuhay ni Quiboloy. Inaasahang pupunta ngayong taon sa Amerika si Quiboloy para harapin ang patong-patong na kaso na nakasampa sa kanya. At kung isa kang miyembro sa simbahan ni Quiboloy na nanonood nito, wala akong intensyon na insultuhin ang iyong pagkatao, ang iyong paniniwala at ang iyong pananampalataya. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang pananampalataya at paniniwala ay isang makapangyarihang bagay. Kaya nitong magbigay ng lakas ng loob, magbigay ng pag-asa, at kaya din nitong pagkaisahin ang mga tao para gumawa ng mga mabubuting bagay. Ngunit ang pananampalataya at paniniwala ng isang tao ay maaaring pagsamantalahan ng mga taong sakim at uhaw sa kayamanan. Pag humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng Kingdom, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng Kingdom. At kung isa kang miyembro o nagbabalak maging miyembro ng simbahang ito, gusto ko lang buksan mo ang iyong isipan at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo nga ba siyang propeta o isa lamang hamak na negosyante na ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita?